Anton LaVey, kilalang taong founder ng Iglesia ni Satanas. Siya po ang nagpalaganap ng katuruan mga sangkay na taliwas sa sinasabi ng Biblia at ito po ay nagpapahayag ng suporta kay Satan Lucifer. Subalit mga sangkay, bago po siya malagutan ng kanyang hininga, may mahalagang salita na binitawan ang famous founder ng Church of Satan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. I-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang kilalang tao o kilala po itong satanista mga sangkay na tinaguriang founder of the Church of Satan na si Anton LaVey. Sa panahon po natin ngayon, mga sangkay, umuusbong po ang paglaganap ng satanistang pagtuturo. Kung papansinin po natin sa ating mga social media account at kung sisimulan po nating saliksikin ang patungkol po sa Church of Satan, talagang umuusbong po siya at marami din po ang napapaniwala, mga sangkay. At dito po natin mapapatunayan na totoo po ang sinasabi ng Biblia na si Satanas ay naparito sa ating mundo para lukuhin ang lahat ng tao. Dumarami po ang mga mananampalataya nitong Church of Satan up to now. Mayroon po silang mga itinalagang mga ministro sa kani-kanilang mga iglesia na itinatayo na maging ang bansang Amerika, mga sangkay, ay napasok ng mga satanista. Ngunit kalaunan, mga sangkay, nang umupo si President Donald Trump sa unang pagkakataon doon sa bansang Amerika, siya po ang presidente na nagpalaya sa mga satanista sa US. Subalit, mga sangkay, pagkatapos po ng kanyang term ay agad din po nagkaroon ng lakas ng loob ang mga satanista para bumalik sa bansang Amerika na itatag muli ang kanilang iglesia kahit pa po tinututulan ng maraming mga Amerikano. Ngunit mga sangkay, sino nga ba ang founder ng Church of Satan? Ang pangalan po ng taong to ay si Anton LaVey. Si Anton, mga sangkay, ay kilala na tagapagturo, mga sangkay, sa mga doktrina na pumapabor kay Satan Lucifer. Siya po ay matatawag rin, mga sangkay, na Antichrist sapagkat siya po ay against kay Jesus Christ. Kaya't itinuturo po niya dito, mga sangkay, na si Satanas ay dapat sambahin at dapat lamang po nayukuran. Ngunit mga sangkay, sa kasamaang palad, dumating po ang araw ng kamatayan ng taong ito. Bago po siya malagutan ng kanyang hininga, isa sa kumalat, mga sangkay, na linya na kanyang sinabi ay ang salitang, "Oh my, oh my, what have I done? There's something very wrong." Isa ito sa mga linya, mga sangkay, na kanyang nasambit bago po siya pumanaw. Bago po siya malagutan ng hininga, saka lamang po niya na-realize, mga sangkay, na nagkamali po siya sa kanyang mga itinuturo at mga desisyon sa buhay. Saka po niya napagtanto, mga sangkay, na may mali sa direksyon na kanyang tinahak at maling-mali na itinuro niya ang doktrinang pumapabor kay Satanas. Subalit, mga sangkay, huli na po ang pagkakataon dahil at that time, sinusundo na po siya ni kamatayan. Si Anton LaVey, ang founder, mga sangkay, ng Church of Satan, ay isang American author. Isa rin po siyang musikero at siya po ang nagtatag sa simbahan ni Satanas. Nag-akda din po siya ng mga nakakakilabot na mga aklat. Kabilang na po ang The Satanic Bible, The Satanic Rituals, The Satanic Witch, The Devil's Notebook, at Satan Speaks. At para pa po sa karagdagang kaalaman, siya rin po ay naglabas ng 3 album. Kabilang na po ang The Satanic Mass, Satan Takes a Holiday, at Strange Music. Si LaVey, mga sangkay, ay binansagan ng maraming mamamahayag. Siya daw po ay ang ama ng satanismo, ang Saint Paul ng satanismo, ang itim na papa, at ang pinakamasamang tao sa mundo. Sa mga libro pa lamang po niya, mga sangkay, na inilabas, talaga nga namang kikilabutan ka na kung babasahin mo ito, sapagkat ito po ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon at nagtuturo ito ng mga bagay na ikamamatay ng kaluluwa ng isang tao. Totoo po talaga ang sinasabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against
spiritual wickedness in high places. Ito po mismo mga sangkay ang ginagawa ng founder ng Church of Satan. Ginagamit po siya ni Satanas para mandaya sa sangkatauhan. Si LaVey mga sangkay ay ipinanganak noong April 11, 1930 doon sa Chicago. Ang taong ito ay isang magaling na musikero. Sinuportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang mga interes sa musika habang sinusubukan niya mga sangkay ang pag-aaral sa iba't ibang mga instrumento. Isa sa paborito niyang instrumento mga sangkay ay ang pagtugtog ng piano. Bata pa lamang po si Anton mga sangkay ay nasa church na po siya. Ito po ay ang simbahan ng Baptist. Siya po ay tumutugtog sa iglesyang ito ng piano. Isang magaling na musikero mga sangkay na noong bata pa lamang ay nahubog sa isang simbahan na malaki po ang kinaibahan mga sangkay nung nahubog na po ang kanyang kaisipan sapagkat imbis na mga gawaing para sa Diyos ang kanyang tahakin, siya po ay naligaw ng landas at tinahak ang kalooban dahil po sa panloloko ng demonic forces. Si Anton LaVey, mga sangkay, na isa pong founder ng Satanic Church, ay naging isang local artist. Naging kilala po siyang tao sa San Francisco sa pamamagitan po ng kanyang paranormal na pananaliksik at mga live na pagtatanghal bilang isang organista. Ganun po katalino at katalented ang taong ito mga sangkay bago po siya tuluyang kunin ni Satanas. At nung nakilala na po si LaVey, dahil po sa kanyang katanyagan, mas nagkaroon po siya ng impluensya sa maraming mga tao. Siya po ay nagkaroon ng interes sa pagtuturo ng kakaibang bagay. Sinimulan po ni LaVey ang pagtatanghal ng mga lektura sa Biyernes mga sangkay. Sinimulan po ni LaVey ang pagtuturo tungkol kay Satanas at mga ritual para po kay Satan Lucifer. Tuwing Biyernes, iminungkahi mga sangkay ni LaVey na mayroon daw po siyang batayan para po sa isang bagong relihiyon. At ang relihiyon na ito mga sangkay ay ang Church of Satan. Dito na po nag-umpisa ang kanyang journey na tuluyan na po siyang hinatak ni Satanas at naging isa sa kabahagi ng puwersa ng demonic forces para po magpalaganap ng mga malimaling turo sa mundo. Noong April 30, 1966, siya ay nagkaroon po ng isang ritual na pag-aahit sa kanyang ulo na sinasabing sa tradisyon ng mga sinaunang berdugo, idiniklara ang pagtatag ng simbahan ni Satanas at ipinahayag ang 1966 bilang unang taon ng kapanahunan ni Satanas. Nagkaroon mga sangkay ng mga palabas noon sa mga telebisyon na ang inilalarawan mga sangkay ay ang buhay ng taong ito. Inilalarawan mga sangkay bilang isang salamangkero at may involvement sa dark world. Leader ng kultong satanista. Ang katauhang ito mga sangkay ay halos kapareho ng sinasabing founder ng Church ni Satanas. Ang simbahan na ito mga sangkay, bagamat hindi aprobado mula po sa isang gobyerno o matatawag itong kulto, mga sangkay, nagsimula na po silang gumawa ng isang ritual hanggang sa nagsagawa na rin po sila ng pagkakasal sa mga taong nagnanais na ikasal sa Satanic Church. Si LaVey mga sangkay ay nagsagawa na rin ng Satanic Baptism. Dito na po nag-umpisa mga sangkay ang mga katakot-takot at nakakakilabot na mga ritual bago po ang pagbabautismo para po kay Satanas. Halos ginaya po na ito mga sangkay ang kung anumang nakasulat sa Biblia. Subalit ito po ay hindi na aayon kay Jesus Christ, kundi para po kay Satan Lucifer. Ngunit sa pagdaan ng mahabang panahon, ang taong ito ay dumating sa punto na nagkaroon ng isang matinding karamdaman. Siya po ay nagkaroon ng malubhang sakit at nagkaroon mga sangkay ng mga huling mga salita bago po malagutan ng kanyang hininga. Ang trending mga sangkay, ang kumalat noon na salita ng taong ito bago po siya mamatay ay ang sinasabing, oh my, what have I done? There's something very wrong. Masyadong palaisipan mga sangkay ang huling salita ng taong ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Naintindihan niya na po ba mga sangkay ang kanyang maling tinahak? Ito na nga ba ay tumutukoy sa mga mali niyang ginawa bago po siya malagutan ng hininga? Marami pong tao mga sangkay ang naniniwala na ito po ay bahagi ng kanyang pagsisisi kung bakit niya ginawa ang pagtuturo na labag sa kautusan ng Diyos at ito po ay pumapabor kay Satanas. Talagang nagpagamit po siya sa demonic forces. Sa panahon po natin
natin ngayon mga sangkay, umiiral po ang ganitong klaseng puwersa ni Satanas. May mga taong ginagamit si Satan Lucifer sa mundong ibabaw para po mandaya, manloko at ipahayag ang panig ni Satanas. Subalit ito po ay maling-mali. Ang taong ito mga sangkay na founder ng Satanic Church ay nagkaroon po siya ng matinding realization o may nakita po siyang mali sa kanyang itinahak na ibang-iba ito mga sangkay sa kanyang kinamulatan noong bata pa po siya, na palagi po siyang nagsisimba, tumutugtog sa church at nagbibigay papuri sa Diyos. Siya po ay nalihis ng landas hanggang sa inakay po siya ni Satanas. Kung kaya tayo mga sangkay, mag-iingat po tayo sa mga desisyon natin sa buhay. May mga pagkakataon mga sangkay na si Satanas ay bumubulong-bulong sa atin. Dinadaya niya po tayo mga sangkay papunta sa isang maling direksyon. At kapag natalo tayo sa mga pakulo ni Satanas, ang magiging direksyon po natin ay kamatayan mismo ng ating kaluluwa. Tandaan po natin mga sangkay, kahit gaano po natin kasikat, kayaman, kamakapangyarihan sa mundong ibabaw, dadating at dadating pa rin po tayo sa punto na haharap po tayo sa araw ng kamatayan. At ang delikado po dito, kung pati ang kaluluwa natin mga sangkay ay mamamatay rin at mapaparusahan sa impyerno. Ayon nga po sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Walang saysay ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw kung wala po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.